supply na matatag pa rin ito. Mhm. And to be honest, maramihan pa rin ang supply ng bangus dito sa ating probinsya ng Pangasinan. Para po sa kalaman ng ating mga listeners and viewers, Sir Aldo, no, ano ba yung dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo ng ganitong klase po ng natural phenomenon sa mga inaalagaan pong bangus, sir? Well, kung mapapansin nyo itong mga nakarang linggo, magkakaroon na tayo ng transitional period from warm or hot season to rainy season na may mga paila-ilang na tayo, may mga pag-ulan. Pero hindi po mga pangmatagalan. So, again, ano pa rin ito, na yung nakapag-trigger ng yung resource oxygen natin na hindi pa rin ganun kataas. Tapos yung pan bottom natin na di-disturb kung umaangat po yung mga unwanted gases na kasama po na nakasama po sa ating mga alagang bago. So, Sir Aldo, are you expecting na possible pa na madagdagan yung insidente po ng gataw sa mga palaisdaan po natin? Kasi yung weather condition po natin, ganito pa rin, mainit yung panahon sa umaga, tapos bigla-bigla pa rin pong uulan ng malakas sa hapon at gabi, sir. We are monitoring the situation and yung mga kasamahan po natin, hindi naman po tayo nagkukulang sa abiso sa kanila. And to be exact and to be honest, may mga tao tayo na once na mayroong nag-report po sa atin, agad po sila kinokontak and nagbibigay po tayo ng advice na kung ano po yung mga gagawin nila. Either mag-aerator po sila or magkakaroon po sila ng emergency harvest. So, hindi po tayo nagsusulam sa mga kasama natin na pag-aabito. So, having said that, tignan pa rin natin sa mga susunod na panahon pero nananatili ang grupo na in touch and contact with our members para masigurado na makapag-prepare sila sa epekto nitong mainit at biglang uulan na nakakasama po sa ating mga kailangan. Do we know na sir, na natural phenomenon yung ganitong klase po ng pangyayari, meron bang mga preventive measures na maaring gawin na siyempre ng bangus industry para kahit papaano hindi man po talaga ma-prevent ay mabawasan yung matinding epekto po nito siyempre sa kanilang mga inaalagaang bangus, Sir Aldo? Yes, ma'am. Kung titignan nyo ang trend, for kung ano po ang naging mga mga challenges natin ito mga nakarang buwan, na wala po tayong tingin. So, ang mga members po natin talagang nag-stop and konti rin po ang hindi naman konti, pero may kanitisan po ang supply natin for in the past 4 months. Hindi po ganun. Siguro in the last cultural period na lang if I may say. So, para makabawi, yung mga kasama natin, nag-stock po sila. Nagparami po ng single pagdating dito sa grow out o yung pagpapalaki, nagparami po sila. So, in return, talagang stocking density po nila, medyo tinix po nila ng bahagya para makabawi. Unfortunately, ito po yung maging resulta nito na kapag medyo marami-rami po ang laman ng ating mga ponds or pens or cages, kapag hindi po yan naalagaan, malaki po talaga ang tendency na gumataw itong mga alaga natin. Ano ba ang pwede natin magawa? I hope ang industry, the government and the aquaculture in general should invest dito sa mga mitigating equipment na makakabawas mo sa paggataw po. Ano po itong mga ito? Sinabi ko nga, itong mga
water pumps, aerators, and we are in constant communication naman sa gobyerno na ipaparating po natin itong mga kakulangan at kailangan ng ating mga kasama dahil hindi naman po kamurahan ito at yung mga iba po natin kasama, alam niyo naman na bumabawi pa lang na tumatayo dito sa mga nakaraang pagkalugod. Mhm.